Actually mga chika, very confident naman ako. Ako personally, I'm not worried, hindi lang kay Robby pero sa iba pang mga mga lalaki na talagang magtatapat or magsasabi na gusto nila si Kim Chiu, crush nila si Kim Chiu. I'm not really worried, I'm not concerned. Kasi mga chika, yung mga ganyan normal na yan eh. Humahanga sila sa ating Chinita Princess. Pero si Kimi mga chika, yung mata niyan, na kay Paolo lang tingin yan. Magandang araw mga chika, Rigel Pulit, ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending ng mga showbiz balik. Kahit araw ng linggo ay talaga namang busy na busy ang ating Chinita Princess na si Kim Chiu. Alam nyo ba mga chika, na ngayong araw lang ay lumapag na siya sa Melbourne, Australia. Kung matatandaan nyo kahapon lang nasa Auckland, New Zealand siya. And then ngayon nasa Melbourne naman siya, ganyan siya busy mga chika. So Sabado at Linggo niya sobrang occupied. Palipat-lipat na lang siya ng bansa mga chika. Though yung New Zealand naman tsaka Australia magkatabi lang yan. Siguro 1 hour lang naman yung flight diyan. Pero di ba kahit na mga chika, Sabado punong-puno ka ng happenings, pagod na pagod ka. And then Sunday diretso ka kaagad sa Melbourne. Tapos mga chika, hindi siya nagpahinga. As far as I know, from the airport diretso siya sa dressing room. Then there you go mga chika, nag-perform na kaagad siya para sa Philippine Fiesta event na ginanap dyan sa World Remit sa Melbourne, Australia. Ngayon mga chika, ang dami-daming mga taong nanood dyan. Actually akala ko nga dahil parang private event to na alam nyo puro Pilipino kasi diba TFC siya, so puro Pilipino yung ina-expect kong mga pupunta. And then nakita ko mga chika, kahit na medyo maliit lang yung venue, talagang punong-puno pa rin siya ng mga tao Actually meron nga shinare si Kimi na video doon na pinakita niya kung gaano karami yung mga fans na talagang nanonood sa kanya. Siguro dahil araw ng linggo mga chika, mas marami yung mga walang pasok, kaya mas marami yung mga tao na nanood ngayon dito kaysa doon sa event naman na dinaluhan ni Kimi kahapon doon sa Barangay Bahan New High. So during the course of her performance mga chika, inalayan niya ulit yung ating mga kababayan dyan sa Melbourne nung kanyang mga very hyper, very lively na mga dance moves. At kumanta rin siya dyan mga chika. So dyan makikita natin na kahit nga pagod na pagod siya, syempre bumiyahe siya nung Friday, then Saturday nag-perform siya, and then ngayong araw bumiyahe siya, then diretso perform ulit siya. Hindi nyo siya makikitaan ng kahit konting bakas ng pagod mga chika. At isa lang ang ibig sabihin yan, kasi mahal niya yung ginagawa niya Mahal niya or gusto niya yung magpasaya ng mga tao, magpasaya ng kanyang mga fans. Kaya kahit na sobrang tired siya, sobrang stress siya, hindi niya mararamdaman yan mga chika dahil nga gusto niya yung ginagawa niya. Kaya mga chika, yung mga tao rin tuwang-tuwa dyan kay Kimi. Actually may mga nagko-comment dyan sa video na yan na sinasabi nga nila na sobrang bait daw ni Kimi sa personal. First time daw nila nakita, lalo na yung mga taga Melbourne na pagbaga abang-abang lang sila at talagang swerte sila kapag si Kimi ay nagkaroon ng pagkakataon na madalaw sila dyan. Sobrang thankful sila mga chika. Ayon nga rin doon sa iba pang mga mga Kim Pao fans group, Kim Chiu groups na talagang dumayo pa all the way to Melbourne mga chika. Talagang full support sila sa ating Chinita Princess. Actually again, minention sila ni Kimi, ending remarks nga nung kanyang performance mga chika. Kumbaga inisa-isa niya yan yung mga Kim Pao community group na talaga namang dumadayo pa. Kumbaga dedicated talaga sila mga kachika na suportahan si Kimi sa tuwing siya ay mag-out of the country. Kaya mga chika, nakakatuwa and I think even Paolo may iba ring mga members ng mga Kim Pao fan group na pumunta all the way to Sultan Kudarat kahapon para suportahan naman yung event na dinaluhan ni Papi Paolo. Ako mga chika, sa totoo lang, gustong-gusto kong pumunta. Kaso due to the restrictions kasi syempre may work din ako at syempre busy rin ako during weekend, hindi ako makadalo dyan sa mga event na yan. So to compensate dyan mga chika and para ipakita ko yung pagsuporta ko sa Kim Pao, ay kino-compile ko na lang, ginagather ko lahat ng mga details na ganap nila for the day. And then syempre, isinishare ko yan sa inyo na aking mga fellow Kim Pao fan. And then mga chika, next topic naman tayo na talaga namang mainit-init ito ngayon sa social media. At iyan nga mga chika ay yung ginawang interview dito kay Robby Jaworski. Siya lang naman mga chika ang batang anak ni Mikey Cuangco at ni Dudut Jaworski. So si Mikey Cuangco mga chika, kung natatandaan nyo pa, siya yung dating sikat na celebrity rin ng GMA7. Kumbaga nakilala yan mga chika dun sa movie nila
nila ni Regine Velasquez tsaka ni Donna Cruz na pinamagatang Do Re Mi. So mga chika, a couple of days ago nga ay opisyal nang pumirma etong si Robbie Jaworski ng kontrata under Star Magic. And then syempre nabigyan siya ng pagkakataon para ma-share mga chika yung kanyang nararamdaman dahil nga papasok na siya sa industriya ng showbiz. Ngayon maganda naman yung interview pero meron isang tanong doon mga chika na tila napataas ang kilay ng karamihan sa ating mga Kim Pao fans. Ngayon ako personally hindi ko naman ito ginagawang big deal. No grudges ako dito sa batang ito mga chika kasi syempre normal lang yan Agong pasok yan sa showbiz so expect mo na lahat ng mga isasagot niyan ay puro katotohanan pa. Hindi pa magsisinungaling yan mga chika, direct to the point yan. So yun nga ang sinasabi ko na tanong na mga chika na sinagot niya rin na direkta ay nung tinanong siya nung nag-i-interview kung sino ba yung crush niya sa showbiz. So dito na nga mga chika, syempre maraming babae sa showbiz na magaganda, sexy, magagaling umarte. And I was surprised mga chika nung sinabi ni Robbie na ang crush niya ay si Kim Chiu. Isipin niyo mga chika, sa dami-dami ng babae sa industriya, si Kim Chiu daw talaga yung crush niya ever since. Kumbaga habang lumalaki daw siya, napapansin niya na si Kim Chiu na kumbaga nag-e-excel sa paningin niya, nangingibabaw. Diba? Actually, dalawa yung binanggit niya Isa si Maris Racal, pero bigyan nating emphasis, bigyan nating spotlight nung pinili niya si Kim Chiu. Robby's crush ni Robbie Jaworski. Sino kaya? I need to think about this. Okay, the truth is, growing up, teenage years, I was a big fan of Kim Chiu, actually. Kim Chiu! No, Direk Lauren, Kim Chiu lang pala. Ang daling ibigay ni Direk Lauren yan. More into that, why Miss Kim Chiu? What can you say about Kim Chiu? Like, she's so bubbly, she's so energetic, always smiling. And I remember as a kid, she smiled like, oh, she's so cute. Yun lang, parang happy crush lang. Oh, okay. And due to that answer mga chika, like what I said earlier, napataas yung kilay ng karamihan sa mga Kim Pao fans. Ngayon, normal na yan Siyempre magiging defensive tayo konti dahil siyempre mga iniidolo natin, pair na yan Silang dalawa na and then ayaw natin na may pumapagit na sa kanila. Actually mga chika, very confident naman ako. Ako personally, I'm not worried, hindi lang kay Robbie pero sa iba pang mga mga lalaki na talagang magtatapat or magsasabi na gusto nila si Kim Chiu, crush na si Kim Chiu. I'm not really worried, I'm not concerned kasi mga chika, yung mga ganyan normal na yan humahanga sila sa ating Chinita Princess. Pero si Kimi mga chika, yung mata niyan na kay Paulo lang tingin yan, diretso lang. Hindi tumitingin yan sa kaliwa at sa kanan, kaya hindi natin dapat mag-alala. And to be honest, etong si Robbie mukhang mabait naman itong batang ito mga chika. And Kim Chiu is like 10 years older than him, kaya hindi ko naman naiisip or hindi pumasok sa kahit imagination ko na papatulan siya ni Kimi. Siguro may pagkakataon or may chance na magkakasama sila sa pelikula dahil syempre pareho silang nasa ilalim ng bubong ng Star Magic. And then Direk Lauren is here na talagang close na close ni Kimi at iyon yung kasama ni Robbie kahapon nung siya ay pumirma ng kontrata. So may mga ganyang chances siguro mga chika and I'm not really concerned about it. Kumbaga actually believe pa nga ako imbis na maging negative ako, believe pa ako mga chika, lalo akong bumilib kay Kimi kasi isipin nyo kahit mga bagitong artista, mga bata, mga uprising star, talagang si Kimi na yung nakikita. Talagang si Kimi na yung hinahangaan, yung talagang si Kimi na yung crush. Di ba mga chika? Di ba? Ang daming mas magaganda dyan, ang daming mas magagaling dyan, actually mas veterans kay Kimi. So bilang isang Kim Pao fan nakaka-flatter ito na may someone like Robbie na anak ni Mikey Coangco and Dudut Jaworski na nagkaka-crush sa ating Chinita Princess. And of course mga chika, kahit na alam natin na yung mga ganyang crush hindi naman na-develop sana si Papi Paulo always on guard pa rin, di ba? Kumbaga syempre dapat aalagaan niya pa rin yung kanyang secret
secret girlfriend mula doon sa iba pang mga entity na gustong pumagitna or gustong pumasok sa kanilang dalawa. And of course mga chika, marami rin namang mga fans na naniniwala na talagang solid na solid ngayon ang Kim Pao. Kumbaga talagang sobrang tatag niyan na hindi na yan maghihiwalay pa. And I share the same thoughts doon sa mga fans na nag-iisip na sa simbahan na rin talaga magtutuloy sina Kimi at si Paulo. Diyan marami lang din talaga ngayon mga chika yung mga baguhan. Syempre no offense dito kay Robbie Jaworski, mga baguhang artista na gustong mag-cloud chase, gustong sumikat kaagad. Kumbaga, 'di ba, kagaya nga no isa, 'di ba, si Ren Escanio na talagang binash din ng todo-todo dati dahil gusto niyang hiritan etong si Paolo Abilino, na crush niya rin daw. So yung mga ganyan mga chika, syempre baguhan sila sa showbiz, gusto nilang sumikat kaagad. So ang gagawin nila bubuntot nila yung pangalan nila doon sa mga taong sikat na, doon sa mga tao sa taas. 'Di ba? Syempre kapag laging pinag-uusapan ng Kim Pao and then nagkaroon ng attachment yung pangalan nila sa mga yon, syempre mga chika, maambunan sila ng kasikatan, maambunan sila ng mga usapan. In that way mga chika, bibilis yung kanilang pagsikat. So sana wag tahakin din ni Robbie yung ganitong klaseng landas. Sana kung crush niya doon na lang, 'di ba? Wag niya nang gamiting stepping stone ng Kim Pao para mas mabilis siyang makilala kasi maraming way, 'di ba? Magwapo naman siya and mukhang magaling umarte kasi syempre yung mama niya talagang artista na before So sana yun yung maging stepping stone niya at hindi yung kagaya ng ginawa ni Ren before, 'di ba mga chika, na gustong panghimasukan ng Kim Pao. Kaya ayun, instead na sumikat siya nabash patuloy siya. And again, just like what I said earlier, mukhang mabait at magaling na artista rin talaga itong si Robbie and I don't think na kailangan niya pang mag-cloud chase or alam yun, pumasan sa kasikatan na iba para mas mabilis din siyang sumikat. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana wag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!